do believe na ang bawat isa sa atin ay nagagalak ngayong mga sandaling ito upang tayo muli dumulog sa ating mahal na Panginoong Diyos. Hallelujah. At welcome po ang bawat isa sa atin, maging sa live streaming. Hallelujah. At bagamat ay kaunti lamang po dito sa ating bahay panambahan. Hallelujah. We thank our Lord God dahil po we are so privileged upang tayo'y makapanalangin muli sa Kanya. May dulog sa Kanya ang bawat mga kalalagayan, bawat pangangailangan, bawat mga hallelujah, kahilingan sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At foremost of all, I would like to greet you all in the blessed name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ng isang mabiyayang oras, hallelujah, sa mga sandaling ito. Muli araw ng gabi ng ating pananalangin sa ating Panginoon. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy sa ating panalangin, ating gawain, can we sing that song, Because He Lives? Hallelujah. Praise the Lord. We do believe that it is because He lives, hallelujah, we can face tomorrow. Praise the Lord. That even though there's no tomorrow here in this world right now, hallelujah, kahit na wala na pong pag-asa, we do believe na the world is falling apart. Alam po natin yon. And the world, hallelujah, is coming, hallelujah, sa kanyang nalalapit ng katapusan. At hindi po lingid sa ating kaalaman ang lahat ng mga nangyari sa buong mundo. Hallelujah. Maging ang mga fear in the hearts of ng mga tao. Hallelujah. Pangangamba, takot sa bawat puso. Hindi alam kung ano ang magiging bukas, ano ang magiging tinatawag na ipapamuhay o ekonomiya bukas. Wala po tinatawag tayong, wala pong assurance po dito sa lupa. And there's only one assurance, and that is the blessed assurance of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. At ating pong awitin yung Because He Lives, I can face tomorrow. At kung hindi man dito ang tomorrow, hallelujah, we do believe, hallelujah, that there's a future, there's an eternal life, hallelujah, beyond that curtain of time. And that we will be with our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Na siyang ating pinaka-nanasa na makakasama natin. Hallelujah. Magpakailan pa man. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
I can face tomorrow because He lives. All fear is gone, all fear is gone, and because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives, and because He lives, and because He lives, I can face tomorrow because He lives. All fear is gone, all fear is gone, and because I know, yes I know, He holds my future now, and life is worth the living just because He lives. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon Diyos na buhay. Hallelujah. Blessed be the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating gawain. Hallelujah. Can we open please in the book of Psalms chapter 33. Praise the Lord. Hallelujah. And we know that recently it is the celebration of the world about the Easter Sunday. Hallelujah. And Easter Sunday, it is not only, hallelujah, it is not only once a year. But I do believe that the resurrection of our Lord Jesus Christ in our life, the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ in our life, it is not only on the first week of April. It is every day in our life. Hallelujah. Because in that resurrection ng ating Panginoon Kristo, hallelujah, diyan po nakapaloob yung tinatawag na dalawang benepisyo. Yung kagalingan ng ng lahat ng karamdaman, hallelujah, at kapatawaran sa lahat ng ating mga tinatawag na kasalanan. Praise the Lord, hallelujah. Kung bumangon lamang ating Panginoon Kristo, hallelujah, on that resurrection morning ng isang beses na isang taon, hallelujah. Ibig sabihin ba yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos ay sa araw lamang na yun lang ba? Hindi po, kundi araw-araw po yan sa bawat isa sa atin. Hallelujah, praise the Lord. At we do believe that our Lord Jesus Christ, hallelujah, is alive forevermore. Praise the Lord. Gaya nga ng sinabi natin sa ating inawit na we know that the grave is empty. Hallelujah. An empty grave, hallelujah, to prove that our Savior, hallelujah, is live, hallelujah, or is alive forevermore. Praise the Lord, hallelujah. At praise the Lord, hallelujah. So kapag meron pong tinatawag na resurrection morning, hallelujah, masaya po yun. Praise the Lord, dahil bumangon ng maguli ang ating Panginoong Diyos, ating Panginoon Kristo. At basahin po natin in the verse 1 ng Psalms chapter 33. Praise the Lord. Sabi niya po dito sa Psalms chapter 33 verse 1. Rejoice in the Lord, O ye righteous, for praise is comely for the upright. Praise the Lord. Ano sabi niya? Sabi ng ating Panginoon Diyos, ito'y awitin na ibinigay na inspirasyon ng ating Panginoon Diyos kay King David. Sabi niya po dito na tayo ay mga galak sa ating Panginoon. Praise the Lord. At tayo, hallelujah, kayong mga matuwid, ito po ay naka-address lamang po sa, hallelujah, tinatawag na, it is the righteous, hallelujah. It is the righteous of our Lord Jesus Christ, sa mga matuwid niya.
At sabi niya po dito sa kapag papatuloy, hallelujah, praise is comely for the upright. Sabi niya po dito, pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. Praise the Lord. So yung pagpupuri sa ating Panginoon Diyos, hallelujah, yun po ay kaaya-aya. Yun po ay maganda sa mga, praise the Lord, mga matutuwid, sa mga nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At sabi niya po dito, praise the Lord with harp, sing unto Him with psaltery, and an instrument of 10 strings. Sabi niya po dito, kayo'y magpasalamat sa Panginoon na may alpa. Magsiawit kayo ng mga papuri sa Kanya na may salterio na 10 kwerdas. Praise the Lord. Sabi niya po dito sa verse 3, hallelujah, sing unto Him a new song, play skillfully with a loud noise. Sabi niya po dito, magsiawit kayo sa Kanya ng bagong awit, magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay. So praise the Lord. Ang nice dito na sinasabi dito sa verse 2 at verse 3, hallelujah, na sa ating pagpuri sa ating Panginoong Diyos, hallelujah, gamit ang mga instrumento, hallelujah, at maging hindi naman instrumento po na ito'y hallelujah, tumutunog dahil sa ating paggamit, kundi we know that even the instrument that God has been given unto us, hallelujah, yung boses natin. At yan po ay binigay ng ating Panginoon Diyos para po yung sinasabi niya po dito, para purihin ang ating Panginoon Diyos. Para ibigay ang lahat ng pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. At sabi niya po dito sa verse 4, for the word, hallelujah, of the Lord is right, and all His works are done in truth. Praise the Lord. Bakit hallelujah? Na karapat-dapat lamang mapupurihan ng ating Panginoon Diyos dahil ang Kanyang salita ng ating Panginoon Diyos ay, ano po? Hallelujah, matuwid. Amen. Hallelujah. At ano po, sabi niya po dito, at lahat niyang ginawa ay ginawa niya sa pagtatapat. So lahat ng ginawa ng ating Panginoon Diyos sa bawat buhay natin, hallelujah, yan po ay sa pagtatapat ng ating Panginoon Diyos. That is the, hallelujah. Kung titingnan natin dito, sabi niya po dito sa salitang English na, it is in truth, sa katotohanan, katapatan ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Kaya nga sinabi niya rin po dito in the same chapter na ang ating Panginoon Diyos nalulugod po siya sa righteousness at saka sa judgment. Amen. Praise the Lord. Because being God, hallelujah, 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 karapat-dapat lamang na nasa Kanya yung tinatawag nating, hallelujah, judgment o yung pagiging patas niya, just. Amen. Hallelujah, sa lahat. Hallelujah. Wala pong paborito ang ating Panginoon Diyos, kundi lahat ay minahal niya tayo. Amen. Even though that we were in the midst of, even though that versions before us as scarlet, hallelujah, napakapula. Ngunit, hallelujah, minahal na tayo ng ating Panginoon Diyos dahil alam ng ating Panginoon Diyos na pagdating ng panahon, hallelujah, sa panahon na Kanyang masalubong tayo, hallelujah, sa ating tinatawag na crossroad, praise the Lord, ay ating, hallelujah, tayo po ay we're going to hearken unto His calling unto us. It is because, hallelujah, sabihan ng ating Panginoon Diyos, tayo ay nasa Kanyang kaisipan na before the foundation of the world. Paano naman yun? Napaka-unfair naman. Bakit kayo nasa kaisipan, pero bakit hindi lahat nasa kaisipan ng ating Panginoon Diyos? It is because that God being a God, alam niya ang lahat-lahat ng bagay dito sa lupa, lahat ng nasa langit, maging ang mga nilalang sa kalangitan, maging ang lahat ng creation dito sa lupa, at maging, hallelujah, lahat ng nasa ilalim ng tubig, alam ng ating Panginoon Diyos. Magbuhat sa simula, hallelujah, hanggang sa katapusan ng sanlibutan, alam niya. So, magbuhat sa simula na naipanganak dito ang tao hanggang sa Kanyang huling hininga, alam ng ating Panginoon Diyos ang magiging buhay natin. At alam niya na pag dumating sa atin, hallelujah, ang Kanyang salita, praise the Lord, ay, hallelujah, it is as a first love that will struck in our hearts na hindi na natin papakawalaan kahit anong mangyari. It is because why? Dahil tayo na sa kaisipan na ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. At alam ng ating Panginoon Diyos kung ano yung ating power of decision. And it is the grace of our Lord Jesus Christ pa rin. Gaya nga sinabi sa Philippians that, for it is God who worketh in you, both to will and to do His good pleasure. Hallelujah. Isipin man nila na unfair, but it is not. Binigyan ng ating Panginoon Diyos ang lahat ng tao ng pagkakataon. Whosoever believeth on Him should not perish but will have an everlasting life. At tayo, sabihan ng ating Panginoon Diyos, binigyan niya po tayo ng tinatawag na nakaloob. And that is the faith,
a gift from God. Para hanggang sa ngayon, mga kapatid, kahit na anong magkabalibaliktad man ang sanlibutan, praise the Lord, hallelujah, tayo pa rin ay nananatili sa kanyang salita. Hallelujah. Mawala man ang lahat, hallelujah. Mawala naman ang lahat-lahat dito sa lupa, maging sa langit man, hallelujah, mga nakikita, wag lamang ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat ay kasapatan sa atin. Dahil sinabi ni Scripture na, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya po dito, hallelujah. He loveth righteousness and, praise the Lord, nandito na pala sa verse 5. Sabi niya po dito, He loveth righteousness and judgment. The earth is full of the goodness of the Lord. Praise the Lord. Ang ito palang mundo na ito, it is full of the goodness of the Lord. Especially sa kanyang, when it was in His creation. Andito po yung perfection dito sa lupa. But even though, praise the Lord, even though nahulog sa pagkakasalan tao, ang sanlibutan ay nahulog sa kasalanan, napunta sa kamay ng kaaway, ng dyablo. Hallelujah, ang sanlibutan, ang karya ng sanlibutan. Praise the Lord. Ngunit, hallelujah, ang purpose pa rin ng ating Panginoong Diyos ang siyang magaganap para maibalik sa Kanya ang kapurihan at kalalhatian. Praise the Lord. Titingnan natin dito sa lupa, hindi maganda yung mga nangyari. Praise the Lord. Ngunit, hallelujah, it is still good. Alam niyo ba kung bakit good pa rin yung mga kapatid kahit na hindi maganda yung nangyari dito sa sanlibutan ngayon? Kasi nakikita natin, nasanay kasi tayo na magbuhat ng bata pa tayo, ang good, lahat lang ng mga positive, lahat na beneficial, lahat ng nagdudulot ng kasayahan. Praise the Lord, di pa ba? Nasanay po tayo magbuhat bata pa lang, ang good po, anything that is perfect, anything that is righteous in the sight of men, anything that is beneficial. Ngunit nga dito, ngayon mga kapatid, yung nangyari nga dito sa sanlibutan ng mga kapatid, hallelujah, it is still good. You know why? Dahil po, this is the last calling ng ating Panginoong Diyos. Sa bawat kaluluwa, praise the Lord, na wala pa sa Kanyang salita. Praise the Lord. This is the last calling of the Lord. Hindi na natin alam kung meron pang darating na ganitong pangyari sa darating na taon, sa mga darating na taon. Hallelujah. One of these days, hallelujah, alam natin, hallelujah, na matatapos na yung journey dito ng mga nobya ng ating Panginoong Diyos. Sa lahat ng mga nangyari, hallelujah, magbuhat ng tayo na ipanganak, nalaman na nakita natin yung mga nangyari sa kasaysayan. Hallelujah. Hanggang sa ngayong sandaling ito mga kapatid, alam natin na wala nang isang tanda pang natitira. Para, hallelujah, it will be, hallelujah, as the last, hallelujah, na tinatawag natin pinakahuling bagay para dumating ang ating Panginoon Diyos. Wala na. Paulit-ulit na nga lang digma, paulit-ulit na lang ang lindol, paulit-ulit na lang ng mga famine. Paulit-ulit na nga mga kapatid. Hallelujah. It is the long suffering of God. Para ano? Para matawag ng ating Panginoon Diyos yung kanyang mga anak. You know that supposedly tayo malulumbay dahil sa mga nangyari. But in our hearts, there is a joy, a rejoicing in our hearts. Hallelujah. Because, hallelujah, it is God na nagbigay sa atin ng kapayapaan. It is God, hallelujah, nagbigay sa atin ng tinatawag na kapanatagan. It is God that gives in our hearts, hallelujah, a trust in our heart para magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. At magkaroon tayo ng tinatawag na, that our hope is sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At sabi niya po dito mga kapatid, hallelujah, He loveth righteousness and judgment. The earth is full of the goodness of the Lord. Ang sanlibutan, kahit na ito po ay, hallelujah, nasa control ng kaaway. Praise the Lord. Pero maliban na itulot ng ating Panginoong Diyos, wala rin siya magagawa. Kaya wala rin naman po magagawa ang kaaway sa kanyang mga hinirang. Even though sa kanya pagmamayari itong sanlibutan nito dahil sa punong-puno ng kasalanan, immorality, corruption, itong sanlibutan na ito, mga hallelujah, it is hallelujah. Kung titingnan natin mga kapatid, this is the perilous days na tinatawag, hallelujah. Ngunit ang ating Panginoong Diyos still nasa kanyang kamay pa rin ang hallelujah, nakasalalay ang lahat ng bagay. Kung itutulot niya o hindi. Praise the Lord. Isang halimbawa niya mga kapatid, di ba? Yung tinatawag natin na yung nilikha ng ating Panginoong Diyos, yung that bodies of water, yung ocean, yung seas.
Praise the Lord. Makikita natin dyan na sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, ay nagkakaroon ng pagkilos ng tubig. But the Lord set a boundaries. Praise the Lord. Ang Panginoon ay siya nag-set ng boundaries para hindi lumagpas doon yung tubig. Dahil pag hindi nag-set ang ating Panginoon Diyos ng boundaries, baha na. Hallelujah. Kasi 75% ng bodies dito sa sanlibutan, dito sa mundo, it is water. And only 25% is land mass. Pero kung hindi nag-set but because that the Lord, hallelujah, dahil ang ating Panginoon Diyos, because of His purpose, nag-set siya ng boundaries. Minsan nagkakaroon ng tinatawag na malakas na bagyo, malakas na pag-unos. Itinutulot siya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Yan ay, it is sabi nga sa message that the Lord allowed those in different places because it is the judgment of God in that country or in that nations. At para ipakita na there is a greater judgment that will come. Para matakot ang tao, para sila'y lumapit sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. But hallelujah. Ngunit kung hindi itutulot ang ating Panginoon Diyos, praise the Lord, hindi po mangyayari mga bagay na yun. Nasa kami pa rin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kaya sabi niya po dito, by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. He gathered the waters of the sea together as an heap. He laid up the depth in storehouses. Sabi niya dito, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit, at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Praise the Lord. Tingnan mo kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon Diyos. Lahat ng, hallelujah, praise the Lord, ang langit ay, yan po ay nalikha dahil sa kanyang salita. At lahat ng kanyang creation, kung titingnan natin, lahat ng mga heavenly bodies na nasa langit, it was created because of His breath. Makita ninyo yung ganun yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kaya sabi niya dito, He gathered the waters of the sea. Hallelujah. Sabi niya po dito, He gathered the waters of the sea together as an heap. Sabi niya po dito, kanyang pinipisan ang tubig ng dagat na parang isang bunton. Hallelujah, isang bunton. Pag sinabing bunton kasi yung isang tinatawag na isang tambak, isang bunton. Hallelujah. At sabi niya po dito, He gathered the waters of the sea together na kagaya ng isang bunton. Siya nag-iipon. Hallelujah. At siya rin nagpapintulot na pumunta sa pampang. Hallelujah. Ngunit siya naglagay ng tinatawag natin na hangganan ng tubig. Hallelujah. Upang hindi sila lumagpas. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya po dito, He laid up the depths in the storehouses. At sabi niya dito sa verse 8, hallelujah, verse 7, inilagay niya ang mga kalaliman sa mga kalawakan. Praise the Lord. Verse 8, let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Sabi niya po dito, matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon. Magsitayo nawang may takot ang lahat ng mga taga-sanlibutan sa Kanya. Praise the Lord. Ito'y paalala ito ng ating Panginoon Diyos. Ipinakita dito sa Kanyang salita yung Kanyang kapangyarihan para may paalala na kung gaano kadakilang ating Panginoon Diyos. At the same time, sabi niya po dito na nararapat, hallelujah, na dapat matakot ang tao. Hindi lamang yung matakot na nanginginig sa isang sulok, kundi it is, hallelujah, it is a deepest reverence in their hearts na meron naglikha sa kanila na isang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Praise the Lord, na siyang pinakadakila sa lahat. Kaya sabi niya po dito, hallelujah, kaso ang mga tao, hallelujah, saka lang natatakot pagka inuga ng Panginoon ang mundo. Diba mga kapatid, hindi totoo yun na mayroong nagpipindot ng button na yan. Kundi inuuga yan ng ating Panginoon Diyos. Ano sabi ng scripture na minsan pang ugain ng Diyos ang langit. Minsan pang ugain ng Diyos ang lupa. Hindi ba? Kaya inuuga yan ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang paggising ng ating Panginoon Diyos. So, matakot kayo ng konti. Matakot kayo ng konti. Magsimba kayo, manalangin kayo. Di ba mga kapatid? O kaya sa gilid ng dagat, kaunting ihip lang. Praise the Lord. Hallelujah. Alam po natin yun na yung wind na yan ay galing pa rin yan sa ating Panginoon Diyos. At nasa kanilang mga posisyon yan. At kung sila nasa kanilang posisyon, hallelujah, ay walang kaguluhan. Pero itinutulot ng ating Panginoon Diyos na mawala sa kanilang posisyon para magkaroon ng tinatawag na disturbance. At yun yung mga nangyari.
Hallelujah. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na kalamidad. Hallelujah. Kaya sabi niya po dito, for he spake and it was done. He commanded and it stood fast. Hallelujah. Sabi niya po sa verse 9, hallelujah, sapagkat siya'y nagsalita at nangyari. Amen. Siya'y nag-utos at tumayong matatag. Praise the Lord. Siyang nag-utos at tumayong matatag. Hallelujah. Because it is the word of God. And that is God Himself. Hallelujah. Kaya sabi niya sa verse 10, the Lord bringeth the counsel of the heathen to naught. He maketh the devices of the people of none effect. Kaya sabi niya sa verse 10, dinala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Praise the Lord. Biro mo, walang kabulan sa ating Panginoon Diyos. At iyan ay mapapawalang halaga. Ano? Yung payo, yung karunungan ng bawat bansa. Praise the Lord. Amen. Hindi po ba mga kapatid? Ngayon sa panahon na ito, yes, thanks. Praise the Lord, hallelujah. Invento nila yung tinatawag na Salk vaccine or polio vaccine na nakatulong yan sa million for how many centuries. Totoo yan. At ngayon mga kapatid, hallelujah, hindi ba ang bawat bansa ay abala sa kanilang paligsahan kung sinong mauuna na makapag-produce, makagawa ng tinatawag na vaccine. Di ba mga kapatid? At yun ang kanilang, yun na lamang pag-asa. Kikita pa natin na sinasabi na kaya natin itong laban na ito. Hindi alam ng mga taong kanila mga sinasabi. Sino makakakaya sa bagay na hindi mo nga makita? Yung sakit na yon. Ni isa nga, kahit na pinakamagaling na manggagamot, namamatay. Kahit na nakatira ka pa sa palasyo, tatamaan ka pa. Tapos sasabihin nila na kaya natin itong labang ito. Kaya ng ating Panginoon Diyos kung siya ang kikilos. Hindi ang kaya natin ito. Wala tayong kaya. Hallelujah. The more na sabihin natin na kaya natin, the more that we will fail. Praise the Lord. Hallelujah. Yan yung kadalasan na marinig natin. Kaya natin ito. Kaya ko ito. Hindi na makahinga. Halos hindi na makahinga. Inahabol na lang yung hininga ng ilang beses sa isang minuto. Kaya ko ito. Kaya ko ito. Hindi niya kaya. Kaya yan ng ating Panginoon Diyos. Kung kanyang isusuko yung kanyang puso sa ating Panginoon Diyos. Yun ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang tao kasi talagang, kaya nga tama yung sinabi ni Solomon in the book of Ecclesiastes chapter 12 na, remember now the Creator in the days of thy youth. Bago pa dumating sa iyong buhay ang pagdilim ng buwan, ng bituin, ng araw. Hallelujah. Kasi mga tao, mga kapatid, pagka malaki ang katawan, lalo na yung pagka malaking katawan. Di ba? Di ba pagka malakas pa, kaya ko. Hallelujah. Pero doon lang nila marirealize at matatanggap na hindi nila kaya pagka sila ay nasa banig na ng karamdaman. Praise the Lord. Ito'y paalala ito ng ating Panginoon Diyos na kinakailangan natin, hallelujah. Ang kailangan natin sa ating buhay ay ang ating Panginoon Diyos. People need the Lord. Praise the Lord. Hindi po ba? Yung sa isang awitan, people need the Lord. Tunay yun, totoo yun. Yun ang totoong totoo. Kailangan ng mga tao ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon makikita natin mga kapatid. Nakakalungkot mga kapatid nangyari nga sa iba't ibang lugar. But hindi po tayo natatakot. Hindi po tayo nawawalan ng tinatawag na pag-asa. Hindi tayo nawawalan ng kalakasan. Hallelujah. Dahil ang mga bagay na yan, mga kapatid, ay itinulot siya ng ating Panginoon Diyos dahil malapit na ang katapusan ng sanlibutan. Maniwala man ang karamihan o hindi, yan ang sinabi ng ating Panginoon Diyos at yan ang magaganap. Yung mga nangyari ng mga lindol, mga baha, mga kalamidad, hallelujah, sinabi na yun dito sa Scripture. Naniwala ba sila sa paalala ng ating Panginoon Diyos? Hindi. Yung kay Noah, nung nagaganap yung sa kapanahunan niya, yung utos ng ating Panginoon Diyos na may mangyaring kahatulan ng ating Panginoon Diyos dito sa lupa sa pamagitan ng tubig. Naniwala ba sila? Hindi. Kahit na nga nagbigay na ng sign ng ating Panginoon Diyos Ano yung huling sign na ginawa ng ating Panginoon Diyos bago niya sa ark?
yung hayop na walang kaluluwa, inutusan ng ating Panginoon Diyos na pumasok doon sa arka. Buti pa yung hayop, sumunod sa instinct ng ating Panginoon Diyos. Hindi po ba? Pero ang tao, sinasabi ng Panginoon Diyos na mamamatay ka, tunay na mamamatay ka pag hindi ka manampalataya. Hindi pa rin naniniwala. Hallelujah. Kahabagan na wala ng ating Panginoon Diyos. Meron pang natitirang habag ang ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. It is not my intention, hallelujah, to hurt any feelings. Wala po tayong ganon dito. We're just only preaching the Word of God because this will brought salvation unto men. Hallelujah. And this will brought, hallelujah, a healing in every spirit. Praise the Lord, every hearts. Walang iba kundi ang salita lamang ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ito na sabi niya po dito sa verse 10, 11, the counsel of the Lord is standeth forever. Praise the Lord. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Ituloy po natin sa verse 10, yung pangalawa mga kapatid. He maketh the devices of the people of none effect. Kanyang niwawalang halaga ang mga pag-iisip ng mga bayan. Totoo yan mga kapatid. The Lord knows every mind of the people. Hallelujah. Madalas ang kaisipan ng tao ay mataas. Kaya nga sinabi ng scripture na yung hallelujah, na ang sirain ng ating Panginoon Diyos yung mataas, hallelujah, na ating pag-iisip, the imaginations of our mind. Hallelujah. Dahil kalikasan niya sa tao na mataas ang tinatawag nating pangarap, di ba? Mataas ang tinatawag na ninanais, hallelujah. Ngunit ang ating Panginoon Diyos, ang nais niya, yung ating puso, ang may itaas sa Kanya. May bigay sa ating Panginoon Diyos. At yung isip natin ay magpasakop sa Kanyang salita. Praise the Lord. Dahil wala naman po tayong magagawa, hallelujah, lalo na kung tayo yung mga tinawag na ng ating Panginoon Diyos. Wala po tayong magagawa kung saan niya tayo dako. Dahil tayo ay Kanyang, hallelujah, nasa Kanyang bisig na. Kung wala tayo sa Kanyang bisig, kung halimbawa, kung tayo ay, hallelujah, nabubuhay pa sa ating sariling pagpili, hayan tayo ng Panginoon na maganap sa atin yung kagustuhan natin. Pero dahil sa ating Panginoon Diyos, hallelujah, tayo ay Kanyang, hallelujah, nasa Kanyang kamay na. Kaya nga sabi nga niya na ang isang ina ay hindi niya, hallelujah, siya nagpapagatas ng kanyang sanggol. Ang isang ina, maaari pa niyang makalimutan ang kanyang pinapagatas na sanggol. Pero ako, hindi ko kayo makalimutan. Dahil kayo iniukit ko sa aking mga palad. Praise the Lord. Kayo iniukit ko sa aking mga palad. Kaya sabi nga, sino ang makapagtatanggal sa inyo dito sa aking kamay? Who can pluck you out? No one can pluck you out from the hands of God. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya dito mga kapatid, ano sabi niya dito sa verse 10? He maketh the devices of the people of none effect. Kahit na ano pang mga kaisipan ng tao, kung ito man, hallelujah, ay hindi naayon sa salita ng ating Panginoon Diyos, walang saysay. Ang daming mga plano ngayon, mga hallelujah. Marami pa rin mga pag-asa. Marami pa rin mga iniisip, hallelujah, na remedyo. Wala na pong remedyo. Ang remedyo na lamang, hallelujah, ay ang ating Panginoon Jesucristo. Siya na lamang remedyo sa ating buhay. Praise the Lord. Gaya nga ng, di ba yung isang hula, 1551 pala na hula na yon. You can imagine, specific lahat ng mga nangyari. Oh. Eksakto yung nagaganap. Tapos ang kasunod, na hindi na-highlight, yung pagbagsak. Di ba? Doon ko na kanya oh nga pala, no, ito nga pala. Nangyari na ngayon, yung instability, pero yung sinabi niya na pagbagsak, oo nga, yun ang kanon. Yun ang sinabi sa mensahe. Hallelujah. Magaganap yun para makontrol nila ang buong sanlibutan. Pero bago maganap yun, wala na dito sa lupa ang nobya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Wala na dito sa lupa ang nobya ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi niya po dito sa verse 11, the counsel of the Lord is standeth forever, the thoughts of His heart to all
generations. At sabi niya po dito, ang payo ng Panginoon ay nayong matibay magpakailanman. Praise the Lord. Counsel ng ating Panginoon Diyos. You know that the Word of God, it is His counsel unto every soul. Payo yan. Kung tatanggapin mo yung payo ng ating Panginoon Diyos, o hindi mo tatanggapin. That is the Word of God. It is a counsel. Sabi niya po dito, it is the counsel of the Lord is standeth forever. The thoughts of His heart to all generations. Ang payo ng Panginoon ay nanganayong matibay magpakailanman. Ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. Hallelujah. So the Word of God, hallelujah, it is a counsel of the Lord. It is a counsel of the Lord dahil yan po ay kanyang whosoever believe it sa kanyang payo, sa mga tatanggap sa kanyang salita. Hallelujah. At sabi niya po dito, the thoughts of His heart to all generations. At yun po ay, it is the thought of His hearts. You can imagine that the Word of God ay kanyang payo. And it is the thought. Yun ay nilalaman ng kanyang puso. Sa ano? Sa mga henerasyon. Praise the Lord. Yung salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi niya dito, blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He had chosen for His own inheritance. Praise the Lord. Ano sabi niya po dito? Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Hindi niya po sinabi dito ang mapalad ang isang tao na sangkap ang lahat o anumang mga bagay. Kundi ang sinabi niya dito na ang kanilang Panginoon ay, sabi niya po dito, blessed is the nation whose God is the Lord, na ang Diyos ay ang Panginoon. And the people whom He had chosen for His inheritance, ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. So sino po pala dito ang mapalad? Kung ang isa, bansa, hindi lamang isang bansa, kundi ang Panginoon ay nangungusap individually. Mapalad ang isang bansa, ang isang kaluluwa, kung ang kanyang Panginoon o ang kanyang Diyos ay ang Panginoon. Dahil po, hallelujah, bakit niya po sinabi dito? Dahil pwede pong mangyari sa isang tao na ang kanyang Diyos ay hindi yung Panginoon. Maaring ang kanyang Diyos ay yung mga bagay dito sa sanlibutan. O ang kanyang Diyos ay yung kanyang sarili. Hindi po ba? Praise the Lord. Kaya nga't ang nais ng ating Panginoong Diyos na ang isa lamang na ating Diyos, hallelujah, isang pananampalataya at isang bautismo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus Kristo. Praise the Lord. Kaya sabi niya dito, blessed is the nation whom God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. Na ano sabi niya po dito? Ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Hallelujah. Tuloy natin sa verse 13. The Lord looketh from heaven. He beholdeth all the sons of men. Hallelujah. Kung titingnan natin dito sa verse 13, the Lord looketh from heaven. He beholdeth all the sons of men. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Kanyang minamasdan ang lahat ng mga anak ng mga tao. Praise the Lord. Kaya nga ang ating Panginoon Diyos, hallelujah, hindi po siya natutulog. Gabi man o araw, siya ay nakatanaw sa lahat ng tao. Hallelujah. Dahil ano sabi niya po dito? Hallelujah. The place, from the place of His habitation, He looketh upon all the inhabitants of the earth. Mula sa dakong kanyang tahanan ay tumingin siya sa lahat ng mga nanahan sa lupa. He fashioned their hearts alike. He considereth all their works. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Siyang naguhugis ng mga puso nilang lahat. Praise the Lord. Ang Panginoon ang naguhugis ng puso ng lahat. Praise the Lord. Lahat ng ano? Ng kanyang, hallelujah, tinatawag natin yung kanyang hinirang. Praise the Lord. Hallelujah. It is the Lord that fashioned their hearts alike.
Ano po yung kung ano yun? Ano sinasabi niya po doon na alike nilang lahat? He considered all their works, na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. There is no king saved by the multitude of a host. A mighty man is not delivered by much strength. Ang sabi niya dito sa verse 16, walang hari na nakaliligtas sa pamamagitan ng ng karamihan ng hukbo. So wala pong hari. Kaya pala kahit na napakarami ng hukbo ng isang kaharian, praise the Lord, hindi pala siya kayang iligtas ng kanyang mga hukbo. Dahil maaring yung kanyang hukbo ay masusupil. Hallelujah. Praise the Lord. Di ba kahit nakaunti lang yung kanyang ilit, hindi kaya ng ilang bansa. Pinagtulong-tulungan na. Di ba? It is because the God is with them. And it is because sila ay ang piniling bansa ng ating Panginoon Diyos. Ganon din sa atin, kahit na tayo ay mangilan-ngilan lamang, nabibilang lang sa bilang ng ating mga daliri. Ngunit ang tinitingnan ng ating Panginoon Diyos, hindi po yung bilang ng dami. Ang tinitingnan ng ating Panginoon Diyos, yung pananampalataya na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Sabi niya dito, mga kapatid, so walang hari. Ito hari na ito, mga kapatid. Hari na ito, mga kapatid. Walang hari na nakaliligtas sa pamamagitan ng karamihan ng hukbo. Kaya pala, nung panahon noon, di ba makikita natin yung 70 weeks of Daniel? Makikita natin yung hallelujah, yung iba't ibang kaharian. Persian, Medes of Persian, di ba? Yung Roman Empire. Hallelujah. Kung titignan natin, daang-daang libo ang nun, ang mga hukbo nun. It is thousands of legions. You know what is one legion? One legion, it is 6,000. Hallelujah. Pero anong nagawa ng kanilang kaharian? Sumulpot, pero naglaho rin. Praise the Lord. Lahat ng kaharian dito sa lupa, pinakamatalino ka man, pinakamagaling ka man, kung wala sa iyo ang ating Panginoon Diyos, darating yung time na yun ay babagsak. Dahil isa lamang ang kaharian na hindi babagsak. Walang iba kundi ang kaharian ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kaya sabi niya dito, mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya dito, a mighty man is not delivered. Praise the Lord. Dito dinugtong niya dito. Ito kanina hari. Ngayon naman, ang makapangyarihang tao naman. A mighty man is not delivered by much strength. Ano sabi niya po dito? Ang makapangyarihang tao ay hindi naliligtas sa pamamagitan ng malaking kalakasan. Praise the Lord. Kaya kahit pala pinakamalaking, hallelujah, katawan sa buong mundo, pinakamalakas na tao sa buong mundo, hallelujah, hindi kayang iligtas ng kalakasan ng isang tao ang kanyang sarili. Hallelujah. Sabi niya dito, mga kapatid, a horse is a vain thing for a safety. Neither shall he deliver any by his great strength. Inihalimbawa pa dito, mga kapatid, ang kabayo. Alam natin na yung kabayo wala pang sasakyan noon. Hallelujah. Ang kabayo ang isang pinaka mabisang sasakyan ng lumang panahon. Hallelujah. Kaya nga't yung mga makina ngayon ng mga sasakyan, nahihalin tulad ang lakas ng isang makina sa horsepower. Di ba? Dahil yung lakas ng kabayo, hallelujah, ilan lang na kabayo, kayang hilain yung karwahe na may mga laman na mabigat. Hallelujah. Pero sabi dito ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, even yung kanyang nilikha na isang malakas na kabayo, ay walang kabuluhan o wala tayong safety. Hindi tayo may liligtas nun, hindi tayo may tatakbo para may ligtas nun. Kaya sabi niya dito, a horse is a vain thing for safety, neither shall he deliver any by his great strength. Hallelujah. At verse 18, behold the eye of the Lord. Ito na. Asan ang ating pag-asa? Sabi niya dito, narito, ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa Kanya. Praise the Lord. So, hindi sa isang hari, hindi sa isang malakas na tao, hindi sa kabayo, ang kaligtasan ng tao. Kundi ano? Narito, sabi niya dito, behold, sabi niya po dito, behold, the eye of the Lord, hallelujah, ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na
tatakot sa Kanya. Praise the Lord. So ang kaligtasan pala natin, ang ating pag-asa, ang ating kalakasan, kung tayo ay merong takot sa ating Panginoon Diyos. Kung tayo ay merong tinatawag na pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Dahil kahit saan dako man tayo mga kapatid, especially ngayong panahon na ito, wala nang place of refuge dito sa lupa. Saan tayo pupunta? Sa Estados Unidos, sa Europa? Sa Alemanya? Wala. Wala tayong matataguan. Dahil lahat nakakulong sa kani-kanyang mga tahanan. Di ba? Wala nang place dito sa lupa na safety. Ay, kaya ako sa inyo mga kapatid, hallelujah, hindi kasi parehong tao. Kung ako lamang, hallelujah, ang nasa inyong kalalagayan, this is the admonition of the Lord. Hallelujah. Hindi sa isang pangulo, hindi sa kalakasan ng isang tao, kakisigan ng isang tao, hindi dahil sa lakas ng isang tinatawag natin na kabayo, o anumang kapabilidad meron tayo. Hallelujah. Kundi sa Panginoong Diyos lamang. Hallelujah. Kung tayo, hallelujah, ay susunod lamang sa counsel of the Lord, sa payo ng ating Panginoong Diyos, mayaman ka man, mahirap, pantas ka man o hindi pantas, marunong ka man sa Biblia o hindi ka marunong, kung ikaw ay magpapaturo sa kasulatan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang salita, hallelujah, tiyak, hallelujah, na ang ating kaluluwa ay may tinatawag nating we are already in the place of refuge. Nasa kami na tayo ng ating Panginoon Diyos. Kung yung ating takot, yung ating reverence, yung ating pagtitiwala, ay nasa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Kala kasi ng tao, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon Diyos ay ganito na lamang. Bilin lang na ganyan. Sinalita lang yan ng propeta ni David na inawit lang niya. Hindi. Mas malalim pa doon ang salita ng ating Panginoon Diyos. You can imagine that the word of the Lord created the heavens. Yung kanyang hininga, na-create ang lahat ng heavenly bodies. Hininga yun ng ating Panginoon Diyos. Kaya huwag nating babaliwalayin ang salita ng ating Panginoon Diyos dahil siya mismo, itong salita niya mismo. Hallelujah. It is God Himself, His Word. Hallelujah. Hallelujah. Kaso ang tao, nakapakahirap turuan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Hindi po ba? Mahirap turuan ng tao ng ating Panginoon Diyos. Hindi ba mga kapatid? Kung yung pamahalan na nga sinabi ng magkulong kayo at mahawaan kayo ng sakit, hindi naniniwala. Gaano pa kayong Diyos na hindi nakikita? Hindi ba mga kapatid? Sinabi na nga na yung bansa ng mga inchik, 3 buwan na hallelujah, 2 buwan na nakikigapi sa karamdaman. Dapat naging halimbawa na yon. You can imagine that, mga kapatid. Ang tigas pa rin ng ulo ng tao. Pag tinamaan saka lang magkakaisip pagka tinamaan ng magaling. Tinamaan na Hindi. Kaya napakahirap mga kapatid kasi sa bagay, kung tayo nga, kumisan, naaawa tayo sa kalalagayan ng bawat isang tao na mapapahamak, na hindi nakikinig. Hallelujah. How much more yung ating Panginoon Diyos? Na ayaw niyang may maligtas, ayaw niyang na may mapahamak. Dahil nilikha nga niya sa kanyang wangis. You can imagine that. Kung yung isda nga na hindi niya nilikha sa kanyang wangis, ibig sabihin walang kaluluwa. He cares. Hindi ba nang isda yung propeta ng ating Panginoon Diyos? Malit lang na isda yun. Nung tinanggal yung hook, sumama yung hasang. Imagine, wala nang hasang yun Sumama doon sa may sa may bingwit pero nung sinabi ng Panginoon Diyos sa kanya na ibalik niya sa may tubig, nung binalik niya doon sa tubig, yung isda na buhay. Kung ang Diyos nga, praise the Lord, He cares. Hallelujah.
It is just, maiksi lamang ito mga kapatid. Huwag kayong mag-alala mga kapatid, maiksi lamang to. Dahil itong ating kalagayan ngayon, hindi kasi basta-basta mga kapatid. I know, I'm very, very sure. Kung ngayon nga na merong ganitong sakuna, hindi lahat ng tao naniniwala. How much more pag natapos na ito? Pag natapos na lagpasan na ito. Ang isang tao nga, saka ka lang manalangin sa ating Panginoon Diyos pagka merong problema. Di ba? Eh pag nakalagpas na, nakalimutan na merong Diyos na naglikha sa Kanya. Praise the Lord. Pero ang kanyang nobya, ang kanyang mga anak, ang Diyos ay laging nasa kanilang puso. Araw at gabi. Sa kaginhawaan man o kahirapan, kaya nga sinabi ni Pablo, who can separate me from the love of God? In the book of Romans. Perplex, distress, walang makakapaghiwalay sa atin. Dahil pagka nahiwalay pa tayo dahil sa pagsubok, nahiwalay pa tayo dahil sa mga distress or whatever, hallelujah, ibig sabihin may kulang. Ano yung kulang mga kapatid? Kulang yung tinatawag nating lalim ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. Yan po yung kulang. Dahil kahit na anong mangyari sa isa, tao, di ba mga kapatid sa isang hallelujah, sa isang ikinasal, di ba? Till death do us part yun. Ibig sabihin kahit na yumaman kayo, humirap kayo, hanggat maaari, hindi kayo walang makapaghiwalay sa inyo. Maliban na lamang kung ayaw kung hindi ikaw mismo ang nag-ayaw, di ba mga kapatid? Hallelujah. Gaano pa kayo sa ating Panginoon Diyos? Diyos na yan mismo. Kung siyang magtatag ng relasyon sa isang tao, iingatan niya. Hallelujah. You can imagine even how many legions of devil from the gates of hell, from the hell, ay hindi makakapanaig sa kanyang mga anak. Hallelujah. It is because meron kayong relasyon ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi niya dito mga kapatid, to deliver their soul. Ulitin po natin sa verse 18. Paalala ito ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. You know that when it comes to the Word of God, I'm giving my best to preach it, to deliver it. At yun, kumisumi ako ng tawad sa Panginoon kung if I spoke a word na nakasakit sa damdamin, hallelujah, ng tao bata, ng bawat isa bata, the Lord knows what is in our hearts. Just only to speak what is His Word. Hallelujah. Ayaw po natin maging compromiser sa salita ng ating Panginoon Diyos. Pananagutan po natin yan. Hallelujah. Kung ang ating Panginoon Kristo nga, di ba, He is a God of love? Nung nakita yung kanyang templo na niwalang, hallelujah, niwalang, praise the Lord, nawala yung kanilang reverence sa ating Panginoon Diyos. Ginawang kalakalan, ginawang, hallelujah, lahat ay ginawa na. Ano ginawa ng ating Panginoon Kristo? Di ba, kumuha siya ng lubid at kanyang pinaghagupit lahat, pinagtataob niya lahat. It is because that, ayaw ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, na mawalang saysay yung kanyang salita. Ayaw ng ating Panginoon Diyos. Dahil siya rin yun. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon Diyos dahil tayo po ay naglilingkod sa Diyos, hindi po sa tao. That's why we're preaching the Word of God. It is not for men, but it is because of God. Praise the Lord. Hallelujah. At kung tayo po ay naglilingkod sa tao, hallelujah, then meron po tayong headquarters. At ang ipipreach natin, kung ano yung tawag nito, ibinaba ng headquarters. Hallelujah. Pero sa atin, hallelujah, kung ano yung binigay ng ating Panginoon Diyos, dahil siya ang nangungusap sa bawat puso. Hindi po tayo. It is not my word, it is not my preaching, but it is the Word of God, hallelujah, na nais niyang may convey para sa bawat kaluluwa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya dito mga kapatid, behold, the eye of the Lord, hallelujah, sabi niya po dito, narito, pag sinabi niyang behold, hallelujah, nais kunin ng ating Panginoon Diyos yung attention ng bawat isa. Pag sinabi niyang behold, the Lamb of God, di ba, sinabi ng Bible, narito ang kordero ng Diyos, hallelujah, ay nasa inyong kalagitnaan. Nais ipakita, nais ipaalam ng ating Panginoon Diyos, hallelujah,
Nais niyang makita ng bawat isa. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi niya po dito, Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. Praise the Lord. Ano sabi niya po dito? Narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa Kanya. Sa kanila na nagsisiasa. Praise the Lord. Yun ang gusto pala ng ating Panginoon Diyos. Yung umasa sa Kanya. Nagsisiasa sa pamamagitan, hallelujah, ano sabi niya? Nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Na gusto pala ng ating Panginoon Diyos. Yun ang mas gusto ng ating Panginoon Diyos kung tayo ay umaasa sa Kanyang kagandahang loob. Hallelujah. And sa verse 19, sabi niya po dito, para ano po? To deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Praise the Lord. Itong sinasabi niya po dito na hallelujah, na kagutuman, hallelujah, hindi po lamang sa tinapay. Dahil inihula in the book of Amos na sa huling kapanahunan, hallelujah, darating ang panahon, ang paggutom o kagutuman. Hindi sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ngayon mga kapatid, hallelujah, sinabi niya po dito, to deliver upang iligtas ang kanyang kaluluwa sa kamatayan. Praise the Lord. Dahil po, hallelujah, darating ang panahon. Itong kapanahonan natin ngayon, ito po ang taggutom sa purong salita ng ating Panginoon Diyos. Marami ang mga uncertain sounds. Pero, ang salita ng ating Panginoon Diyos, yung kapurhan ng kanyang salita, hallelujah, ay nasa kanyang hinirang na lamang. Hallelujah. Kaya sabi niya dito mga kapatid, and to keep them alive, praise the Lord. Wala pong iba makakagawa nun sa ating kundi ang ating Panginoon Diyos. Upang ingatan silang buhay sa kagutuman o kagutom. Hallelujah. Our soul waited for the Lord. He is our help and our shield. Hallelujah. Hinihintay ng aming kaluluwa ang Panginoon. Siya'y aming saklolo at aming kalasag. Hallelujah. For our heart shall rejoice in Him. Hallelujah. Sapagkat ang aming puso ay magagalak sa Kanya. Because we have trusted in His holy name. Sapagkat kami ay nagsisitiwala o nagsitiwala sa Kanyang banal na pangalan. Hallelujah. At ang huling verse, let thy mercy, O Lord, be upon us. Sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob, O Panginoon, according as we hope in Thee, ayon sa aming pag-asa sa iyo. Nais dito ng ating Panginoon Diyos na tayo ay umasalaman sa Kanya. May pera man ang ating libreta o wala, meron man tayong trabaho o wala, tayo man ay malakas o mahina, tayo man ay bata o matanda, ang nais ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, ay umasa lamang sa Kanya. At magtiwala lamang sa Kanya. Praise the Lord. At umasa lamang sa Kanyang awa. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At meron po tayong dalawang verse lang na babasahin dito sa Book of Psalms chapter 31, verse the last two verse ng chapter 31 ng Book of Psalms. Hallelujah. Salamat sa salita ng ating Panginoon Diyos. Sabi niyo po dito sa verse 23, kapatid. May pangako dito ang ating Panginoon Diyos sa mga tapat sa Kanya, sa mga nagmamahal sa Kanya. Sabi niya po dito sa verse 23, O love the Lord, all ye saints, for the Lord preserveth the faithful, and plentifully rewarded the proud doer. Praise the Lord. Sabi niya po dito sa salitang Tagalog,
O ibigin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat ng mga banal niya. Yung banal ng ating Panginoon Diyos, ulitin po natin, hindi po yung mga patay na santo na kinanonize ng relihiyon, kundi ang banal ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, for the benefits, hallelujah, na mga bago nakikinig. The saints of the Lord are those, hallelujah, that is living by His word. That is the saints of the living God. Nabubuhay sa Kanyang salita. Praise the Lord. At sabi niya po dito, all of the Lord, ibigin ninyo ang Panginoon. All ye His saints, ninyong lahat ng mga banal niya. For the Lord preserveth the faithful. Anong pangako dito ng ating Panginoon Diyos? Pagka inibig natin siya, hallelujah, sapagkat pinalalagi, ano sabi niya dito sa verse 33? Pinalalagi ng Panginoon ang tapat. Hallelujah. Pinalalagi ng Panginoon ang tapat at ano sabi niya? And plentifully rewarded the proud doer. At pinanghihigantihang lubos ang manggagawang palalo. Ano sinasabi niya ditong proud doer? Hindi yung hallelujah, yung gumagawa ng proud o kabulastugan. Hindi po yun. Kundi yung sinasabi niya dito, hindi yung nagpapakitang gilas din. O hindi rin yung nagpapangimbabaw. O hindi rin yung nagpapakita, gumagawa para lang ipakita na ginawa natin, may ginagawa tayo para sa Panginoon. Hindi po yun. Yung sinasabi niya ditong proud doer, hallelujah, is that you're doing the things that please the Lord, hallelujah, na hindi natin ikinakahiya. Praise the Lord. Na hindi po tayo natatakot. Hallelujah. Na hindi po tayo nag-aanilangan, kundi ginagawa natin yun ng buong pagmamahal sa ating puso. Hallelujah. That we're serving the Lord with all of our hearts because it is the love in our hearts to our Lord. Hallelujah. At sabi niya po dito, be of good courage. This is the encouragement of the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen your heart. Praise the Lord. Lakasan mo lang ang loob mo. Magpalakas ka, sabi ng ating Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mga balisa. Magpalakas ka. Dahil sabi niya dito, dahil siya magbibigay ng tapang o lakas sa iyong puso. Praise the Lord. Hallelujah. All ye that hope in the Lord. Praise the Lord. Pangako ito ng ating Panginoon Diyos. Kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Praise the Lord. Lahat na nagsisiasa sa ating Panginoon. Pangako ito ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Nalakasan lamang natin ang ating loob. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil siya ang magbibigay ng kalakasan. Hallelujah. Sa ating puso. Para saan? Para sa lahat ng nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. That is the encouragement of the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength, and they shall mount up their wings as an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. And we need the teaching of the Lord to wait. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. Purihin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Tayo po yung panandali manalangin as we pray into the Lord. Stand in our feet. Hallelujah. As we pray in our hearts unto the Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Ama, sa inyong Lord God. Hallelujah. Inyong word of encouragement and inyong word, O God, na siyang aming kalakasan, O God. Maraming salamat, Ama, sa inyong salita, O God, na nagbigay, O God, muli ng pag-asa sa bawat, hallelujah, kaluluwa na kung saan kuminsan, O God, hallelujah, hindi po napapansin, O God, ng bawat,
hallelujah, bawat puso, bawat diwa, Ama, ang inyong pangakong salita dahil sa Lord God, mga nangyayari, O God, sa paligid na siya nakikita sa in the naked eye, Almighty Father. Ngunit Lord God, hallelujah, dahil sa inyong pinakita, Ama, by our spiritual eyes of understanding in our hearts, Father. Inyong pangako, Panginoon ko pong Diyos na Lord God, kami lamang magtiwala sa inyo, O Panginoon naming Diyos. You are our God that will preserve us, and you will reward, O God, hallelujah, plentifully, O God. Inyo pong, Lord God, hallelujah, inyo pong gagantimpalaan, O God, ng Lord God, hallelujah, ng sagana, O Panginoon ko pong Diyos, ang mga, it is the proud doer, O mga, Lord God, nagmamahal, O Panginoon ko pong Diyos, na maglingkod sa inyo at maibigay sa inyo, O God, ang lahat, O God, na naukol, Ama, para po sa inyong kaharian, O Panginoon ko pong Diyos. Lord God, hallelujah, I'm praying to you, Father, that kayo po, O God, ang siyang magpahayag, O Panginoon ko pong Diyos, sa bawat puso, Ama, sa inyong, Lord God, hallelujah, mapagpalang salita, Ama. Salamat po, Ama, na kayo ang aming Diyos na nangako, Ama, na inyong, Lord God, hallelujah, sinabi rin sa inyong salita, O God, in this same book, O God, na inyong binigay sa inyong mga anak, Ama, na ang langit man at ang lupa ay lilipas, ngunit ang inyong salita ay hindi lilipas, O Panginoon ko pong Diyos. Lord God, tunay nga na napakadakila kayo, Ama, na ang inyong salita, O God, ang siyang naglikha ng sangkalangitan. Ang inyong hininga, O Panginoon ko pong Diyos, ang siyang naglikha ng mga nilalaman sa kalangitan, O Panginoon ko pong Diyos. At Lord God, hallelujah, maging ang lahat ng inyong nilikha dito sa lupa, O God, gumagapang man, naglalakad, O Panginoon ko pong Diyos, at mga nasa ilalim ng tubig, O Panginoon ko pong Diyos, dahil ito'y sa inyong kapangyarihan, O Panginoon ko pong Diyos. And Lord God, hallelujah, kung gaano kayo, Lord God, nagbigay ng halaga, O Panginoon ko pong Diyos, sa lahat ng inyong creation in the earth and in heaven, O Panginoon ko pong Diyos. In the Lord God, sa mga nabubuhay sa kalawakan, O Panginoon ko pong Diyos. O Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, dakila, O God, na Lord God, napakadakila ng inyong pag-ibig sa bawat tao, man na inyong nilikha sa inyong wangis, O Panginoon ko pong Diyos. Kaya Lord God, hallelujah, inyong salita, O God, kayo patuloy na nagpapaala. Your word, Almighty Father, always the counsel of the man, Almighty Father. And Lord God, hallelujah, nawa, Panginoon ko pong Diyos, hindi po nasayang ang inyong salita, Ama. Nawa, O God, kayo pa rin ang aming Diyos, O God, that will touch every heart, Almighty Father. And this time, O God, that we're living in this age, O God, ay hindi na po nabibiro, Ama. Ang aming kinagagalawan ngayon, O God, ay hindi na po, Lord God, hallelujah, wala na pong katiyakan, wala na pong kasiguraduhan sa aming ginagalawan dito sa lupa, Ama. Kundi, Lord God, hallelujah, it is all just like a sinking sand, Almighty Father. Na Lord God, hallelujah, wala na pong maasahan pa dito sa lupa, kundi iisa na lamang ang pag-asa, walang iba kundi kayo, O Panginoon naming Diyos. At Lord God, hallelujah, wala na pong lugar, O God, ni isang lugar dito sa sanlibutan, sa lupa man na siyang kaligtasan o tinatawag na matatakbuhan o kuta na matatakbuhan, Ama. Wala na po, Panginoon ko pong Diyos, kundi Lord God, kung nasaan kayo, naroon po ang aming kaligtasan, Ama. Kayo, O God, ang siyang aming mataas na muog. Kayo, O God, ang aming kuta. Kayo, O God, ang siyang, Lord God, ang aming patibayan, O Panginoon ko pong Diyos. Kayo, O Panginoon ko pong Diyos, ang aming pag-asa, O Panginoon ko pong Diyos. And Lord God, I'm praying to you, Father, hallelujah, Lord God, kayo pong patuloy na mangusap sa bawat puso, Ama. Lord God, kung meron pong mga kagulumihanan, O God, o meron pong mga katanungan sa bawat puso, Ama, kayo, O Panginoon ko pong Diyos, ang katugunan, Ama, sa bawat katanungan, sa bawat puso, sa bawat mga pangailangan sa puso. Kung meron pong nanghihina, Ama, sa bawat puso, kayo, O God, ang nangako na nabibigyan nyo ng kalakasan, maging matapang lamang, maging, Lord God, hallelujah, maging tinatawag na, Lord God, ninyong salita na Lord God, hallelujah, to be courageous, O God, in our hearts, O God. At Panginoon ko pong Diyos, kayo ang magbibigay ng courage and strength in every heart, O God. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God, I'm praying to you, Father, O God, na sa inyong salita, O God, nawa naluwalhati kayo, O God, sa aming, Lord God, hallelujah, pagbubuli-buli ng inyong salita, na pagpuri, O God, at Lord God, hallelujah, as we, Lord God, hallelujah, take it in our hearts, O God, ay nawa nalugod po kayo, Ama. Lord God, hallelujah, Panginoon ko pong Diyos, salamat po, Ama, na wala pong bagay, O God, na hallelujah, Lord God, na sangkap sa isang tao, Ama, na lubos, O God, na Panginoon ko pong Diyos, na isang sangkap na, Lord God, na magkapagdudulot ng hallelujah, ng isang kubiko sa isang tao. Salamat po, Ama, dahil kung meron po, O God, ay Lord God, hallelujah, higit na magmamalaki ang tao. Ngunit salamat po, Ama, na ang lahat ng bagay ay dahil lamang sa inyong biyaya, Ama. Maraming salamat, O God, dahil ang lahat-lahat po, O God, ay nasa inyong kamay pa rin, O Panginoon ko pong Diyos.
Lord God, hallelujah. Kaya Lord God, hallelujah, salamat po sa mga experiences in our life. Salamat po, Ama, sa inyong, Lord God, katugunan, O God, sa mga pangailangan. Salamat po, Panginoon ko pong Diyos, sa inyong pagpapaalala. Salamat po, Panginoon ko pong Diyos, sa inyong kalakasan, Ama. Salamat po, Panginoon ko pong Diyos, sa inyong, Lord God, hallelujah, your blessed assurance na inyong salita na siyang hope ng bawat isa, O Panginoon ko pong Diyos. And Lord God, hallelujah, I'm praying to you, Father, na patuloy kayong magpaalala sa inyong mga nobya, Ama, na Lord God, hallelujah, dahil nalalapit na, O God, ang Lord God, ang kawakasan ng lahat, O God, dito sa lupa, Ama. O Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God, maging it is an each and every ears, O God, ang laging nababanggit, O God, na malapit na inyong pagbabalik, Ama. Ngunit, Lord God, hallelujah, ito'y tanda, O God, sa aming nakikita, sa aming paligid, O God, na Lord God, hallelujah, inyong pagbabalik, O God, ay maaring, Lord God, hallelujah, maaring oras na lamang, maging araw na lamang, o linggo na lamang, O God. Ngunit, Lord God, I'm praying to you, Father, na, O God, hindi po masayang, O God, ang pagpapagal, O God, ang pagsusumikap, Ama, at pagtitis ng inyong mga anak, Ama, kundi aking panalangin, O God, na kayo, O Panginoon ko pong Diyos, ang siyang patuloy na to fashion every hearts, O God, alike na sinabi niyo sa inyong salita ngayong gabi ito, Ama. It is you, Almighty Father, that fashioned every hearts, O God. And I'm praying, Father, na ma-fashion ito, O God, ng buong katapatan sa inyong salita, Ama. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God, salamat po, Ama, na dahil lamang sa inyong biyaya, Ama, dahil lamang, O God, sa banal na Espiritu Santo, Ama, na siyang, Lord God, hallelujah, pinakamahalagang sangkap, O God. It is the oil in our vessel, Almighty Father. Ang siyang, Lord God, hallelujah, pinakamahalagang sangkap, Ama, na Lord God, hallelujah, na siyang, O Panginoon ko pong Diyos, inyong hanapin, Ama, sa inyong mga nobya, Ama, sa inyong pagbabalik, O Panginoon ko pong Diyos. Lord God, hallelujah, may praying to you, Father, na nawa ang bawat inyong mga anak, Panginoon ko pong Diyos, ay Panginoon ko pong Diyos, wala na pong ibang saliksikin dito sa lupa, Ama, kundi, Lord God, ang iisang sangkap, Ama, na makapagdadala, O God, sa aming tinatawag na inyong pagbabalik, O God, sa inyong pag-agaw sa inyong mga nobya. Walang iba kundi the token, Almighty Father, and that is the Holy Ghost, O God. I'm praying to you, Father, O God, na nawa, O God, makita, O God, ng bawat isa, Ama, na hindi lamang siya makita sa kaisipan, hindi lamang po siya makita sa mata, Ama, kundi ito po, Lord God, ay inyong ipahayag sa bawat puso, Ama, na wala nang ibang pinakamalaga dito sa lupa, Ama, kundi ang banal na Espiritu Santo, Ama, na siyang aming buhay. The Holy Ghost, O God, that will lead us unto all truth, Ama. The Holy Ghost, O God, that will continuously mold every heart, O God. The Holy Ghost that makes every life, O God, holy unto your sight, O God. The Holy Ghost, O God, that will change every life, O God, from sinner, O God, unto the saints of the living God, O Panginoon ko pong Diyos. And Lord God, that is my prayer, O God. Hallelujah. Hindi lamang po, Ama, sa bawat isa, kundi nawa yan po ang panalangin para po sa mga mahal namin sa buhay, Ama. Dahil Lord God, hallelujah, Panginoon ko pong Diyos, wala po kayong tinatawag na mga apo sa pananampalataya, kundi meron po kayong direktang relasyon sa inyong mga anak, Ama. It is your sons and daughters, Almighty Father. And Lord God, hallelujah, wala pong, Lord God, hallelujah, wala pong mga kabutihan, Ama, na sagana sa kamay sa bawat, Lord God, hallelujah, katangian ng isang tao, kundi kayo lamang, O God, ang siyang katuwiran, Ama, at kabutihan ng bawat inyong mga anak, Ama. Dahil kayo, O Panginoon ko pong Diyos, ang siyang matuwid lamang, Ama. There's only one good, and that is God. Panginoon ko pong Diyos, ang siyang, Lord God, it is the Holy Ghost, O God, na mapapasa inyong mga anak lamang, O God, ang katuwiran. Mapapasa inyong mga anak lamang, O God, ang kabanalan. Mapapasa inyong ang mga anak lamang, O God, ang Lord God, ang buhay ni Kristo, kung ang banal na Espiritu Santo ay nasa bawat isa sa inyong mga anak, Ama. Lord God, that's my earnest prayer, O God, hallelujah. Dahil, Lord God, ang aming pagtungo dito sa iglesia, hindi lamang po ito'y covering, O God, hindi lamang po relihiyon, hindi lamang po, Lord God, hallelujah, asosasyon o tinatawag, O God, na membership, Almighty Father, but Lord God, it is our relationship with you, Father. It is our relationship with our bridegroom, and that is our Lord Jesus Christ. And Lord God, it is the life, O God, that we live here in this earth, Almighty Father, that will determine us, O God, in our destination, O God. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God, nawa, O God, hallelujah, kung di ko man masambit ang lahat, Ama, kayo po, O God, ang siya magpaalala sa bawat isa, Ama, sa bawat buhay, Ama, saan man dumako, O God, ang bawat inyong mga anak, Ama, nang sa ganun, O God, wala po maiwan, Ama, sa inyong mga tinawag, Ama, sa inyong mga hinirang, Ama, sa inyong mga pinili, Ama, bago itatag ang sanlibutan, Ama. Panginoon ko pong Diyos, Lord God, hallelujah, I'm praying to you, Father, hallelujah, all of this prayer earnestly, O God, O Panginoon ko pong Diyos, sa inyong mga anak, O God, your sheep, O God, in this church, Almighty Father, dahil Lord God, hallelujah,
Ang kaligtasan, O God, ay nasa inyong kamay. Ang inyong, Lord God, pagpili ay nasa inyong kaisipan, Ama. At Lord God, hallelujah, ang inyong mga mata, O God, ay nasa bawat inyong mga hinirang araw at gabi. At Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God, patuloy niyo pong ingatan at tulungan po ang bawat isa, Ama, na makapagpatuloy ng buong katapatan sa inyo, Ama. Dahil, Lord God, hallelujah, inyong sinabi, O God, that you will reward, O God, plentifully, O God, for those, Lord God, na natapat sa inyo. And those, O God, that are proud doer, Almighty Father, na Panginoon ko pong Diyos, wala po kaming ibang confidence, O God, that is only our Lord Jesus Christ in our life. Wala po kaming ibang ninanasan na dito sa lupa, Ama, kundi, Lord God, ang mahaling kayo, O God, ang mapaglingkuran kayo, Ama, ng buong katapatan, buong puso, Ama, na may bigay sa inyo ang aming best, Almighty Father. And Lord God, ano man po mga pagkukulang sa inyo, Panginoon ko pong Diyos, kayo po magpaalala to be take inventory in every life, Almighty God. And Lord God, all of this prayer, Father, I'm praying to you, Father, that inyo pong dinggin, O Panginoon ko pong Diyos, sa inyong kalalagayan, Ama, na siyang kailangan ninyong mga anak, Ama. Lord God, hallelujah. Madat na inyo, God, ang inyong mga anak, Ama, na hindi po natutulog, Ama, kundi, Lord God, nagmamasid, O God, mapagmasid araw at gabi, Ama. At Lord God, buong tapat, O God, na naglilingkod sa inyo. Buong nagpapakumbaba sa inyong salita, nagpapakumbaba sa pagkilos ng banal ng Espiritu Santo, nagpapakumbaba sa inyong, Lord God, hallelujah, itinalaga, O God, sa inyong Lord God, hallelujah, nakalalagayan sa inyong sa bawat pag-aantay sa inyong nalalapit na pagbabalik, Ama. Lord God, I'm praying to you, Father. Lord God, salamat po, Ama, sa inyong habag at biyaya. Turuan niyo po ang bawat inyong mga anak, Ama, na Lord God, hallelujah, na wala na pong ibang nais sa puso, Ama. Bawat kaisipan, O God, at bawat, hallelujah, desire sa bawat plano sa buhay, kundi kayo na lamang, O Panginoon ko pong Diyos. Nang sa gayon, Ama, hindi po mabibigo, Ama, ang pag-aantay ng bawat inyong mga anak, Ama. Lord God, hallelujah, once again, Father, all of this prayer, O God, I'm praying to you, Father, under the blood of the Lamb, under the mighty name of our Lord Jesus Christ, which is the same yesterday, today, and forever. Once again, Father, all of these praises and all of the glory, all of the exaltation, O God, all of the, hallelujah, all of the, hallelujah, the highest glory, Almighty Father, is unto your name, Almighty Father, in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ's name, that we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating pagdako sa ating panalangin, hallelujah, kung meron kayo nais na may dagdag sa ating panalangin, may dadagdag natin bago tayo. Hallelujah. Sabi na natin sa prayers ang Brother Jose Samudio, hallelujah, na merong anemia o cancer sa dugo, na hallelujah, na prayer request ni Brother Dicky. Praise the Lord. At sa ating Panginoon Diyos, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Sa ating Panginoon Diyos, wala pong mahirap na pagalingin sa kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Praise the Lord. Sama natin sa prayer sa Panginoon. Hallelujah. Walang imposible sa ating Panginoon. Itong meron siyang leukemia si Brother Jose Samudio. Hallelujah. At patuloy nating ipanalangin ang asawa ni Sister DJ Mel na si Brother Gani Taneo na having that COVID test last Monday or Sunday. Ito, hindi ko pa nalaman kung ano yung resulta. Sama natin patuloy sa prayer. Ang pag-iingat ng Panginoon. At kay Sister Marie Chris Alimango Chiba, sama natin sa prayer yung abdominal enlargement. Kakilala ni Brother Jeffrey, yung lumapit sa kanya, ating kababayan. Sama natin sa prayer, patuloy, hallelujah, that the Lord will direct ang maging desisyon ni Sister Cherry sa kanyang trabaho.
maganap ang perfect will ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil merong offer sa kanya, actually merong mga trabaho na hallelujah, hinaanyahan sa kanya ng isang kakilala niya na mas magaan. I gave her advice that pray mo ko ng kalooban ng Panginoon because especially our times right now, pinakamahalaga na merong gawain sa Panginoon. Anhin mo yung may trabaho ka na maganda, pero ang puso mo ay malalayo sa ating Panginoon. Sayang lang yung kanyang pagpapagal dito sa lugar na ito. Hallelujah. So, but sabi nga niya na kaya humingi siya ng panalangin and advice about it. So, we're praying that the Lord will keep her heart strong, hallelujah, sa kanyang desisyon na manatili sa kalooban ng Panginoon. Gayon din si Brother Joseph Mil, kasama natin sa prayer sa kanyang recovery. At si Brother Ranjit, yung prayer request niya para sa kanyang tiyahin, Gloria David, from liver disease. Dagdag ko na rin dito yung aking tiyahin na nasa Florida, ang pag-iingat ng ating Panginoon. Hallelujah. From sa COVID na lumalaganap, naalala ko ngayon ko lang naalala na siya nagtatrabaho sa Home for the Aged. Hallelujah. At yun ang pinakamaraming namamatay ngayon sa COVID, yung Home for the Aged. Hallelujah. At sama natin sa prayer si Brother Romel. Patuloy, hindi siya makapag-take ng matapang na antibiotic dahil sa meron siyang sakit sa puso. So, yan po yung sinasabi natin that it is all in the hands of God. Hallelujah. Kahit na merong antibiotic na pwedeng inumin ng isang tao pagka may mga underlying cause. Hallelujah. It is still in the hands of the Lord. Ang lahat. Hindi siya makapag-take ng antibiotic dahil meron siyang sakit sa puso. And I'm always encouraging him, hallelujah, na kung tayo dito sa Panginoon, magtiwala. Ngunit ang Panginoon nawang kumilos sa kanyang puso. Hallelujah. At ganyan din, hallelujah, sama natin sa prayer, yung sa inyong bila, about sa electricity and water bill, at maging sa contract ninyo, patuloy natin itulog sa Panginoon. At sama natin sa prayer si Sister Joy Freya sa kanyang stage 2 cancer, at Brother Alex Freya sa kanyang trabaho. At praise the Lord. Ganyan din mga kapatid, sama natin sa prayer, mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon. Hallelujah. At gayon din sa kanila, Sister Myrna, Brother Abraham, Sister Rose Ann, sama natin sa prayer yung mga needs ng ating mga kapatid. At gayon din si Sister Marie, yung sa kanyang kapatid na si Brother Roderick, at gayon din si Brother Raymond na kapatid ni Brother Bello. Sama natin sa prayer. At yung property nila, Sister Marie at Sister Emily, isama rin natin sa prayer. At again din mga kapatid, yung si Brother Sheikh Ben Joshua, patuloy natin isama yung kagalingan ng ating Panginoon. It's still in the hands of God. God has a purpose in everything. Ang cancer, kayang pagalingan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. But there are some minor illnesses that sometimes it takes time because God has a purpose in everything. Hallelujah. Para po sa kabutihan din ng kanyang anak. Hallelujah. At mas gugustuhin ko pa yun na para may draw near ang puso. Hallelujah. Di ba? Kasi baka mamaya pag pinagaling ng ating Panginoon Diyos, kalimutan na naman, hindi naman maglingkod sa ating Panginoon. So that's the thing, yung kan natin sa Panginoon. At ganyan din sa mga hallelujah, sa ating kalalagayan, trabaho man, o maging sa buhay natin dito sa Qatar, ating para mabuhay, sama natin sa prayer. Needs sa panalangin sa trabaho, sama natin sa prayer. At ganyan din mga kapatid, sama natin sa prayer sila
patuloy sila yung kagalingan ni Brother Tony Ong at Sister Shirley. Sama natin sa prayer. At kay Sister Shirley, alam natin na she was depressed. Ang encouragement, ang strength both sa ating Panginoon ang higit na importanteng kailangan ni Sister Shirley. Hallelujah. At yun lang mga kapatid, pag-iingat ng Panginoon sa ating lahat. At sinama ko rin nga dito, kaya nga nabanggit ko yung aking China, si Auntie Adela, na nagtatrabaho sa Home for the Aged. Na nawa, sobrang kasi nito, sobrang yung confidence sa puso na kaya ko ito, ganun lang ba. Kasi maabilidad itong tiyahin ko at talagang maabilidad siya. Pero ang sabi ng Panginoon, ang confidence natin sa ating Panginoon. You can imagine kung dito wala ito siya confidence, hindi siya makapunta ng US para magtrabaho na 60 plus years old na siya. Pero because of her confidence, but God has a purpose. Dinalaman siya doon ng ating Panginoon sa US, hindi lang para yumaman, kundi para ma-witness niya yung hallelujah, ang buhay ng isang tao ay nasa kami ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Yan yung pinakamalaga na nawa makita ng isang tao. Kaya nga sinabi ng alkalde ng Maynila, isa-isang tabi natin ang mga faction, yung mga personal na mga interest or whatever the things. This is the time now na mag-isa tayo sa panalangin sa Panginoon. Hallelujah. Dahil hindi tayo mililigtas ng kayamanan, ng kapangyarihan, ng posisyon. Diba? Sinabi ng alkalde ng Maynila. Ganon din sa atin. How much more? Dapat mas mature pa nga tayo dito sa mensahe. Diba mga kapatid? Higit tayo maging prayerful at maging more dedicated sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon Diyos. At ang buong tiwala natin sa ating Panginoong Jesus Kristo. At meron pa ba tayong sasama sa ating panalangin? At kung wala mga kapatid, let our prayer to be an earnest prayer. It is our individual prayer sa ating Panginoon. Ano man yung kahilingan natin. I'm just uttering here the prayers that it is in our the needs, but you can pray it from your heart, an earnest prayer unto the Lord. At that is the most important, is that a prayer from every heart sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At praise the Lord. At maaari na po tayo.